Hi, good morning. Ipapakita ko lang kung ano yung mga ginagamit kong indicator sa MetaTrader 5. Mainly, ang una kong nilalagay ay moving average. Ito, ito yung settings. Period 20. Then, palitan mo lang yung kulay. Yung kitang-kita sa chart mo. Then, click save. Ganito yung itsura niya sa main chart. Yun yung guhit na kulay yellow. So, yan ang price, average price ng last 20 candles. Yun yung indicator na yan, yung average price ng last 20 candles. Then, ang next na indicator na ginagamit ko is sa main chart is parabolic SAR or stop and reversals. Ito yung settings niya. Palitan mo lang yung kulay, yung kitang-kita mo. Save. Then, ito yung mga dot sa ibabaw ng candlesticks. Zoom natin. Ayan. So, ang gamit niyan is kung makikita mo kung nasa taas sila ng candlestick, ibig sabihin ng trend or ang galaw ng market is going down. If nasa ilalim sila ng mga candlesticks, ang trend ay going up. So ang gamit niyan is if limbawa itong candlestick na to is dumiretso pababa at tumama siya sa yellow dot, magre-reverse na siya. So mukhang itong line na to is tumama na sa yellow dot. Ayan. Kaya lumabas siya doon sa next candle sa taas. Meaning, signal na siya na pwedeng mag-reverse na yung trend into pababa, downtrend. As you can see here, pataas siya dito. Then, naging pababa na siya dito. So, it signals a reversal of the trend. Pwede mo rin siyang gamitin as stop loss. So, for example here, bumababa ang presyo dito. So, if you're holding, every dot, you can move your SL there. Yan. And if it continues going down, move it again here, and so on and so forth. So, if balikan ng market yan at mahit yung stop loss mo, meron ka ng profit. If nakabuy ka sa taas. If naka-sell ka dito, I mean. So, yun yung mga trailing stop losses mo. Pwede mo silang gamitin as trailing stop loss. Ganun yung gamit niya. Then, the next indicator I'm using is, add na din dito, Relative Strength Index. Ayan. Ito yung settings. Sa levels, maglagay ka ng 5 levels and kopyahin mo lang to. Yan yung mga numbers. Then, save. Mapupunta siya sa new indicator window. Hindi siya sa main chart. Yan, nasa ilalim siya. Ano naman ang gamit nito? So, basically, pinapakita lang nito ang strength ng mga buyers and sellers. Kung pataas siya, meaning malakas yung mga buyers. So, sa kabila naman is if pababa siya, ibig sabihin malakas ang sellers. And then, if nasa gitna siya, yan, tulad nito, naghihilahan sila. Meaning, equal lang ang strength ng mga buyers and sellers. So, malalaman mo rin using RSI kung saan papunta ang market, kung saan siya nakaturo. So, if it's going down, malakas yung sellers, meaning downtrend siya. And if it's going up, malakas yung buyers, ibig sabihin, pataas siya. So, for trend din to and strength ng mga buyers and sellers. Then, the next one is another moving average sa indicator window. Yan. Same settings. Oops. Dito. Indicator window, then moving average. Save. May lalagay siya dun sa indicator window.
para mas easier na makita mo yung trend ng moving average. So paano ko ginagamit tong mga to? So ang gamit nito is for trend reversal. So pinipredict natin kung saan pupunta ang market para makapag-enter tayo ng buy or sell. So what I do is, for example here, hanap tayo ng ayan. Makikita nyo dito, pataas siya. So gusto nating mahanap is ito, yung pag-start ng trend na to para maka-enter tayo ng sell dito. Ang ginagawa ko is etong moving average na yan. I wait for the candlestick na i-test niya itong moving average line. For example, if you can see this red candle here, tinest niya yung moving average. Then the next candle, nag-appear niya sa ilalim. And then nag-appear na yung parabolic SAR sa taas. Ang gusto mo is mag-close ang candle na ito sa ilalim ng guhit. Meaning, ang candle body dapat niya is nasa ilalim ng guhit. Pag nangyari yan, at nag-close siya sa ilalim ng moving average and lumabas yung dot dito sa taas, check ko rin yung strength ng RSI. Kung makikita mo dito, sa katapat niya, nagsisimula na siyang bumaba. So, indication yan na lumalakas na yung mga sellers. And then, pwede ka nang mag-enter ng sell position dito. Yan ang indicators ko. Pag nag-close yung candle body dito sa ilalim ng moving average, and the RSI is going down, and then parabolic SAR, nasa taas na yung dot. So, 3 confirmations na yan sa akin. Mag-enter na ako ng sell position dito. Then, iwa-watch ko siyang bumaba. By the way, this is 1 minute time frame. Pwede mong gawin to sa 1 minute time frame, and I tested this on gold versus US dollar. And so far, profitable siya. And of course, disclaimer, past results may not reflect future results. So, ganito lang ako mag-enter ng position. Then, i-hold ko siya. Kung naka-sell ako dito sa taas, sell, i-hold ko siya up until lumabas yung dot sa ilalim, which means potential trend reversal. And if the trend is going up, mag-e-exit na ako dito. And onto the next setup na ako. Maghahanap na ako ng next entry position. Tapos na yung trade ko dito. Pag nagre-reverse na yung trend. Ganun lang. Check natin sa iba. Yan. So, if you see here, going up, na-hit yung stop loss, nag-close yung candle body under the moving average, nag-reverse siya, enter a sell position there. Yan lang siya. So, gawin nyo, reviewin nyo muna, and mag-back testing kayo if sinusunod niya. Ganun lang ginagawa ko. Okay, that's it for today. Thank you for watching.